So kahapon, hindi namin inaasahan na may emergency na mangyayari sa aming baby. Dinala namin kahapon sa ER dahil yung kanyang stool, yung kanyang dumi ay medyo matigas. Kaya tinakbo namin kaninang umaga. So inobserbahan muna namin kagabi, pero napansin na lang namin kaninang umaga na hindi talaga siya makaire. Pag umiiri siguro masakit. Kaya tinakbo namin sa emergency. Ang sabi naman ng doktor ay okay naman. Kaya lang na sobrahan daw sa gatas kaya tumigas yung tayo. Lalong-lalo na transition kasi siya ngayon ng breastfeeding at ng formula. So medyo magkakaroon talaga ay magkakaroon talaga ng kumbaga pagtigas ng tayo, lalong-lalo na kung napagsunod-sunod ang formula. So, ganun pala yun. Pasensya na po kasi first time parents namin pareho. Although may mga guidance naman kami, pero siyempre, iba pa rin talaga pag nagsa-hands-on ka, no? Kainaman na lang dito sa amin, nung dinala namin, ay wala talaga kaming unabis na binayaran. Ang baby namin may sarili siyang health card, may sarili siyang pangalan sa data, sa system, kaya yun lang pangalan niyang hinanap, and then pangalan namin bilang mga magulang. At yun, inaksikaso naman siya agad at ang sabi, no worries, ano lang yan, kumbaga constipation, at binigyan lang siya ng usual na suppository para sa baby, yun lang ang recommendation. Ngayon, ang side effect naman yan kapag nag-i-stool na siya o tumitigas na yung kanyang dumi, syempre yung butas ng kanyang puwet ay medyo mairita. So, ang secondary effect niyan, medyo lalagnatin na siya kasi nga meron na siyang irritation, no? So, ang naman yan, yung boss ng aking may bahay ay, ayan sila, nagagamot. Yung boss ng aking may bahay ay mabait naman talaga, wala akong masabi sa morning shift niya and evening shift niya, na talagang family-oriented naman talaga. So karamihan naman dito sa Canada, usually ang mga institutions ay family-oriented. Kapag pinag-usapan na ang family, priority mo talaga ang family. Kung may sakit yung baby, katulad ng baby namin ngayon, naglalambing, medyo talagang priority namin ng family. Ayan, umiyak na siya. Oh, sino yan? Sino yan? Si Elijah ba yan? Oo. Oo. Si Elijah yan, ano? Ay, nako. Sige na. Yan, umiyak na siya. Kasi pinainom namin ng baby Tylenol. Over-the-counter drug lang siya. Para lang bumaba yung kanyang temperature. Para mawala yung yung pangit ng lasa, no? Kasi medyo hindi maganda yung Tylenol. Breastfeed pa rin siya. Para sa mga masaselan dyan, ayan, makita nyo. Breastfeeding ang approach namin kasi yun ang recommended din ng Health Canada for babies dito sa Canada. Sinusuling pa rin yan kahit na dito sa Canada, breastfeeding pa rin bago mag-formula. Pero syempre, bumalik na yung aking may bahay sa trabaho. Oo, medyo busy na rin siya, kaya in transition na kami ng breastfeeding and formula. Ang kainaman na naman dyan sa kanyang trabaho, kapag bumibili siya ng formula para sa aming baby, ay malaki yung discount. So, ang dami-daming perks. So, ngayon ko nakikita na kapag marunong ka makipagkapwa-tao, yung aking may bahay din marunong makipagkapwa-tao, doon ako natatouch. Kahit sa akin ay maraming nakasuporta, no? Sa mga katrabaho niya, sila na mismo nagsasabi, no, huwag ka nang pumasok muna dahil mas mahalaga yung baby kaysa sa trabaho. Ganun din sa akin, sa boss ko, both na pareho doon sa school. Ngayon nga sana magtuturo ako ng high school at kumbaga i-half day, plano nila i-half day ako, then pupunta ako sa special education class. Parang ganon. So sabi ko, okay, kahapon, kaya nga lang, ganito naman, may emergency. At nung nagpaalam ako sa division office namin na hindi ako makapasok ngayon, ang sabi nung manager namin, nung office manager namin sa division office, unahin muna yung family bago yung trabaho. Anyway, may principal naman na magsasab. Anyway, may mga vice principal naman na magsasab doon sa klase ko today. At doon sa isang trabaho ko naman, sabi ko, I'm not sure kung makakapasok ako.
Kung makapasok man ako siguro mga 4 hours lang, sabi mo whatever time you can render today, that's totally fine. Family pa rin ang suggestion nila na unahin. So, ganoon kahalaga yung family dito sa Canada at medyo talagang malambing yung aming baby ngayon. Wala tayong magagawa. Kahit na yung doctor kanina, sinabi niya na hindi naman daw talaga malaking issue ito, pero i-watch out na lang muna daw yung condition ng aming baby. And ang departing word pa nga ng doctor kanina ay if you can, kumbaga parang stay with him muna para obserbahan yung kanyang stool. So, kahit na yung doktor, family-oriented pa rin. So, ganun kahalaga yung family orientation dito sa Canada, no? Na hindi, yung iniisip kasi ng iba, pagdating sa Canada, puro trabaho na lang, wala nang time for family. Pag nagkasakit, bawal mag-call in or bawal mag-sick leave, parang ganon. Yung kasi ang iniisip ng iba na yun ang, kumbaga, imahe ng Canada para sa kanila. Pero, hindi po yun totoo. Mahalaga ang pamilya dito sa Canada. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito para sa mga kababayan natin na paparating dito sa Canada o nagpaplano makarating dito sa Canada. If you have a family and if you have a baby like Elijah sa aming baby, wag po kayong mag-alala dahil ang mga institusyon dito ay kinikilala yung kahalagahan ng family as part of society. Siyempre, hindi rin namin sukat akalain na from tiny na nasa test tube siya nung pinakita sa amin. Ngayon, ganyan nakalaki yung aming baby. No? Ngayon, medyo challenging na para sa aming mag-asawa na we're taking care of him. At habang nakita namin na lumalaki as a first-time parent sa aming mag-asawa, nakakatuwa. Pero, syempre, iba rin talaga kapag may emergency cases na ganitong nangyayari, medyo matataranta ka talaga. Again, ang kainaman na nga lang dito, healthcare system ay napaka excellent. Masasabi kong excellent. Una-una, wala talaga kaming binabayaran, kahit na sa mga ganong emergency cases, ano man ang ibigay sa iyo na gamot except doon sa mga over the counter o kaya naman sa mga prescription, basta hindi galing sa hospital, babayaran mo yun. Pero sa hospital naman, wala ka talagang babayaran. Wala kang bills. Government ang magbabayad. So, ganun kainam dito sa Canada. And they will do their best para nang sa ganun ay maalagaan yung kanilang mga pasyente naman talaga. So ngayon, may iwan muna ang aking may bahay dito at ako naman papasok ng ilang oras and then babalik din ako para lang mag-render ng ilang hours of service sa isang institusyon na pinapasukan ko para naman sa ganun ay hindi naman tayo 0-0 for the whole day. Ibig sabihin, kasi kinakount yung oras namin ng pagpasok doon para hindi kami mag-retest. Magte-test po kasi kami kapag hindi kami nakapag-render ng mga ilang oras sa institution na yun. So, yun. At hopefully ay maging okay ang lahat after this day. Oh, say goodbye na. Say goodbye na. Ayaw na talaga. Oh. Talagang medyo na siya, medyo gusto niya matulog. So it's not a great day sa aming mag-asawa, sa aming as family, pero maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rod's Channels. So kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Paalam. Bye!